Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Sila Kiko Barsaga saka sila Eric Celes, mga identified yan, mga kilalang leader yan ng mga Duterte, mga DDS. Ngayon, kinasuhan na sa prosecutor's office. May mga kaso na sila, inciting to sedition, inciting to rebellion. Ang kaso ni Kiko Barsaga, inciting to sedition, inciting to rebellion. Ang kaso ni Kiko Barsaga sa prosecutor. Inamin ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na sinampahan nila ng kasong inciting to sedition si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga kaugnay sa marahas na kilos protesta sa Maynila noong September 21. Trabaho lang at walang personalan. Ito ang iginiit ni CIDG Director Police Major General Robert Morico matapos kumpirmahin na sinampahan nila ng reklamo si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Ayon kay Morico, inciting to sedition ang isinampan nila laban kay Barsaga. Kaugnay daw ito ng marahas na protesta at riot sa Maynila noong September 21. Dagdag ni Morico na si Barsaga ay kasama raw sa 77 na individual na kinasuhan ng CIDG noong nakarang buwan. Let me just emphasize that this is nothing personal. There was a crime committed. It is a violent one. And there are police officers that were injured. There were government properties that was destroyed sa city of Manila. It is being paid by the taxes of the people. So that is the reason na we filed cases. Tumanggi ang CIDG na idetalye kung ano ang naging partisipasyon ni Barsaga sa nangyaring kaguluhan noong September 21. Pero lumalabas daw sa kanilang investigasyon na may krimeng nangyari na kailangang panagutan. For every crime, there is a story behind the story. Hindi lang po yung real party na nagkukumit. There are also people behind it. And we will, it is the mandate of the CIDG to look into not only those that are present doon sa area, but also those that are behind this incident. Bukod sa mga nangyari noong September 21, kinumpirma rin ng CIDG na sinampahan pa ng isang reklamo si Barsaga kaugnay naman sa pinangunahan nitong rally sa Forbes Park. That is not my duty. That's not my job. It is not the mandate of CIDG. Our mandate is to solve crimes. If there is a crime committed, we are going to investigate and we will file the necessary charges. Gate ng pulisya, walang halong politika ang pagsasampa ng reklamo laban sa kongresista. Yan ay kahit pa kilala itong kritiko ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi rin daw ito may tuturing na pagsupil sa karapatan sa pagpapahayag ng sinuman. If there is a crime committed, whatever and whoever ang personality na involved, big or small, whether you are a politician or just a farmer or a laborer, ay aaksyonan po ng Criminal Investigation and Detection Group. Si Eric Celes din, inciting to sedition. At saka yung sa cybercrime. Parang sa cyber libel yata ang kaso niya eh. Kaya lahat yan nasa prosecutor pa. Wala pa yan sa korte. Binigyan sila ng subpoena, pinapasubmit sila ng kanilang counter affidavit. So yan. Kung titingnan natin, parang hakbangin din ito ng gobyerno, preparasyon para sa mga rallies nila sa November 16 to 18. Kasi ang mga panawagan talaga kasi nito ni Kiko Barsaga, nila Eric Celes, medyo nagbo-border na sa sedition. Nag-i-incite na nga ng sedition. Nag-i-incite na nga ng rebellion eh. Kaya para hindi na sila makagawa ng mga mga panawagan na nag-i-incite ng pag-aalsa, nanawagan ng pag-aalsa, yan, kinasuhan na sila ngayon sa prosecutor's office. Ang sabi ni Kiko Barsaga, hindi daw siya natatakot doon. Parang ang sabi niya pa nga, daw siya? Maganda nga daw yun kasi para siyang si Jose Rizal sa makabagong panahon. Ang tindi rin ito ni Barsaga. Ang tindi rin ito ni Barsaga. Anyway, yan yung development yan kila Barsaga. Si Eric Celes, ganun din. Ito kasing si Eric Celes. Nung September 21, si Eric Celes yung nag-o-organize doon ng mga rally doon sa may EDSA Shrine. Ang gusto niya sana noon, magkaroon ng mga malaking grupo ng tao doon sa EDSA Shrine, tapos sasanib sila doon sa EDSA People Power Monument, yung trillion peso march.
Ang problema, hindi naman sila pinayagan na makasanib doon sa EDSA PPM kasi anti-Duterte yung nandun sa EDSA PPM, anti-corruption yun, pero anti-Duterte. Ay sila Eric Celes, mga anti-corruption daw sila, pero pro-Duterte. So hindi sila, hindi sila pinasanib doon sa mga nagrarally doon sa EDSA PPM. Kaya, ano yan. Ngayon na naman, ito na naman si Eric Celes, nananawagan na naman dito sa November 16 to 18. Pero, si Eric Celes, hindi sumasama yan kay Kiko Barsaga. Itong si Kiko Barsaga, may pagkaano to eh. Di ba nanawagan nito nung papasukin na daw nila yung Forbes Park. Papasukin nila yung Forbes Park. Yung palang maraming doon, napapataas ng kilay doon sa panawagan ni Barsaga, papasukin daw ang Forbes Park. Pasukin nga ba nila ang Forbes Park? O kaya lang, nung dumating na yung hapon, wala namang grupo si Kiko Barsaga na pumasok sa Forbes Park. Ang ginawa nila, nagprograma doon sa isang plaza. Pagkatapos nagmarcha sila doon sa may gate ng Dasmariñas Village, wala din naman, hindi naman tumagal. Nung mga bandang gabi na, maghating gabi na, umalis na kaagad si Kiko Barsaga. O kaya nga galit sa kanya yung mga DDS eh. Sila Banat Bay ang sabi, kala ko ba hanggang tayong umaga, wala nang uwian. Yung pala, aalis din kaagad. Kaya ngayon, wala na ring wala na ring sumusunod dito kay Barsaga. Nasira na siya sa mga DDS eh. Si Eric Celes naman, maraming beses na yan nanawagan ng rally daw nila, wala namang sumasama. Ang talagang magpuproduce ngayon ng maraming tao, yung Iglesia ni Cristo at saka yung GIL at KOJC. Pero, hindi naman yan nananawagan ng tulad ng panawagan ni Eric Celes at nila Kiko Barsaga. Siyempre, dumidistansya rin sila na sa panawagan na yan, patalsikin si Marcos resign. Kaya ngayong Iglesia, ang gusto nila, doon lang sila sa Luneta. Ayaw nilang samahan sila ng iba. Kaya ngayong grupo ng mga retired general, separate din yung ng rally nila. Anyway, abangan natin dito sa rallying itong magaganap sa November 16 to 18. Pero sabi ng DILG, sa Secretary John B. Cremulya, kakasuhan nila ang mga magdi-destabilize. Abangan natin kung anong gagawin nila Eric Celes at sa kanila Kiko Barsaga. Baka kung mag-create sila ng kaguluhan dyan, hindi na lang inciting to sedition ang ikaso sa kanila. Hindi na lang inciting to rebellion. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.